Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 17, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 2, verse 13 to 17. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybay ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang makita ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sila ay kumain sa bahay ni Levi. Nakisalo sa kanila ang maraming publikano at ang mga makakasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, narinig natin yung kwento ng pagtawag kay Levi. Si Levi ay isang tax collector. Alam niyo po, nung panahong iyon, sa mata ng lipunan, pag ang trabaho mo ay tax collector, nako, ikaw ay nagtatrabaho para sa kalaban, para sa imperyo ng Romano. Kaya maraming mga tao, kinukonsidered si Levi na traidor, makasalanan, at yung kanyang propesyon, hindi kaaya-aya. Pero alam mo, kay Jesus, hindi iyon hadlang. Hindi lang siya tumawag, kundi nakisalo pa siya sa hapag kasama ang mga tinuturing na makasalanan. Dito nagalit ang mga eskriba at pariseo. Sa kanila, ang kabanalan ay paglayo sa mga maruruming tao. Pero ang sagot ni Jesus ay malinaw. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Kaya, dito sa pananalitang ito, pinapakita nito na ang kabanalan ni Jesus ay hindi nakadepende sa perception ng tao. Hindi siya nadudumihan ng kasalanan ng tao. Bagkus, nililinis niya ang taong nilalapitan niya. Madalas, para rin tayo yung pariseo. Napakabilis nating humusga. May listahan ka kung sino yung karapat-dapat. At minsan, mas gusto nating nagmumukhang banal kaysa maging totoo. Pero alam mo, sa totoo lang, lahat tayo ay may sakit. No? Lahat tayo ay nangangailangan ng manggagamot sa iba't ibang pamamaraan. Ang tanong ay hindi yung makasalanan ba ako? Hindi yun dapat ang tanong eh. Kasi alam na natin na from the very fact, makasalanan tayo. Kundi ang tanong, handa ba akong magpagamot? Ang magandang balita, hindi tayo hinihintay ni Jesus na gumaling bago niya tayo mahalin. Mahal niya tayo para tayo ay gumaling. Kaya paano natin ma-i-apply ito sa daily lives natin ngayon, sa ating activity for today? Una, let us recognize, kilalanin natin sarili natin na bilang nangangailangan ng awa ng Diyos. Hindi tayo perpekto, hindi lahat ay okay sa atin. Kaya nga po, kung minsan, tinatanong natin, ba't masimba ka ng simba? Yung simba ng simba, hindi dahil banal siya, kundi alam niya
yung pangangailangan ng biyaya ng Diyos na nakukuha sa Eucharistia. Pangalawa, mai-apply din natin to kung iiwasan natin ang pagiging mapanghusga. No? Tandaan, pare-pareho tayong may sakit sa mata ng Diyos, kaya huwag humusga. Kung minsan gusto mo maging bida sa kwento ng iba, to the extent na sinisiraan mo, hinuhusgahan mo yung iba, very wrong. Kaya sa pagkakataong ito, let us pray and acknowledge, no, yung ating karamihan before the Lord. Panginoong Jesus, ikaw yung aking manggagamot. Sa akin nagbumula yung aking sariling sugat, kasalanan at kahinaan. Turuan mo akong lumapit sa iyo ng may kababaang loob at tiwala. Pagalingin mo ang aking puso at gawin mo kaming instrumento ng iyong awa sa mundong mabilis humusga. Amen. Nako. I'm sure that you were blessed by today's gospel. I-share din natin to sa iba. Sa ating mga pamilya, sa mga Jesus natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin. No? I'm sure marami ring mga tao na nangangailangan ng maggagamot sa buhay nila. Yung isang share lang, baka ito'y maging paalala na may manggagamot na naghihintay sa kanila. Muli, ako si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.